Mga boss, meron tayong apat na pag-uusapan sa araw na ito. Una nga po dyan, yung pagpapategi daw po kay Maharlika. siguro, siguro bakit ba kino-content pa din ni Mark tong si Maharlika? Paulit-ulit naman pagpapategi, yung pagpapategi ng First Lady, yung kanyang mga sinasabi sa lahat ng vlog niya. Nakakabahala din po mga kababayan no? Baka kasi po merong mga kapwa tayo mga Pilipino na naniniwala dito at mga bossing bigla na lang makita sa kalsada ang ating ikaw pala biglang upakan kagaya po nung isa. Eto mga kababayan, no? Yung mismong thumbnail natin diyan, mga bossing, na ipapakuyog daw po. Ang kahibahan, no, kay Maharlika puro puro sabi-sabi, puro ganito, ganyan, si ganito, si ganyan. Ganun lang po mga kababayan. Dito, meron talaga tayong ipapakita, no, na DDS vlogger na kumbaga sabi niya, dati akong ganito, dati ako sumusuporta kay BBM. Ngayon nananawagan sa mga DDS, sa mga kapwa niya DDS, na ipakuyog daw po. Papakita natin yan mga kababayan. Sabi ko sa inyo yung style ni Maharlika, mga bossing, wala yan, bluff yan. Tipo po bang aaningin ka lang kasi wala naman silang maipakita. 'Di ba? Kasi wala po silang maipakita mga kababayan. Ganun lang yung style ni Maharlika, mga boss. Pero dito, talagang may ipapakita tayo na may nagbabanta, no? Na sinasabi, kukuyugin ang First Lady o ang Pangulo. Siguro out of frustration na nila kagaya ni Maharlika, mga boss, kung ano-ano na po ang iniimbento, 'di ba? Maharlika sabi? Papunta na po dito, no? May pinapunta dito si First Lady Lisa Marcos para ipagurgur ako o para ipategi ako. Ganun yung pagkakaintindi ko no? Walang ebidensya, sabi ni Rapa Gerd. Yan, ganyan yung style ni Maharlika. Basta nasambit ng bibig, okay na yun. Uto-uto naman ang mga viewers ko. Di ba? Di ba ganun, Maharlika? No? So ngayon, gusto daw po na ipakuha yung ulo niya ng ating First Lady. Ang tagal-tagal niya nang sinasabi yan. Hanggang ngayon, nasa Estados Unidos pa din yung si Madam. Di ba? Lagi niyang sinasabi na ipapagurgur siya. Lagi niyang sinasabi na At ito take note, nakipagsabwatan daw po sa kumbaga sa gobyerno ng Amerika, mga kababayan. Ako, ang pagkakaintindi ko diyan, mga bossing, talagang mangyayari 'yon, mga kababayan. Kasi yung mga kinaso sa kanya, yung mga isinampang kaso sa kanya sa Estados Unidos po, mga bossing. No? Sa Estados Unidos. So mangyayari, talagang gobyerno ng Estados Unidos ang magpapaano sa kanya. Magpapadakip sa kanya o siguro eto na siguro na-receive niya na, no? O hindi, kapag na-receive niya na yung warrant of arrest galing kay kay Puwi Quiñones na huling nagkaso sa kanya. Siyempre dapat arestado na siya. Siguro naramdaman o may nakapagbulong na sa kanya na naku, lalabas na yung mga warrant of arrest, no? Na isinampa ang kaso sa iyo ni Abel Bacudio. Ayan, kasi yung kay Abel ang nauna, mga kababayan. Di po ba? So ngayon, kailangan i-divert at kailangan ipamukha sa taong bayan, no? Si Lisa Marcos ang nagpaano sa akin, nagpagurgur. Si Lisa Marcos ang nagpaano sa akin, ang nagpakuha sa akin sa gobyerno ng Amerika. Ganyan. Ganyan yung mga estilo nila, mga kababayan. Talagang wala silang takot na gumawa ng fake news, no? Sabi ni Gregorio Manchos, ayan, ipagtatanggol lang niya si Sara Duterte. Sayang ang pagkilala sa iyo ng masang Pilipino. Kung yan lang, alam mo na ipagtanggol ang kamalian ng vice mo. Dapat lang namurahin ka ni Digong, PBBM. Hindi naman pinagtanggol Di ba? Kumbaga bibigyan ng pangalawang pagkakataon lang yan. Pero malamang sa alam ng presidente, no? Na kamali Sige, bigyan pa natin isang chance. Baka sabihin ng mga DDS, ano ba yan? Di nyo man lang binigyan ng chance.
Masyado naman kayong ano, masyado kayong diktador eh. Yan po yung mga lumalabas lagi sa bibig ng mga DDS eh. Gagawa sila ng mga malalalim na kasalanan. Ayan, kagaya nung pagsigaw-sigaw po dyan sa ano, sa na usog nila. Sisigaw sila, hihimok sila ng mga military na magbaklas ng suporta sa presidente. Tapos kapag yung talagang nakasuhan, mga kababayan, ano isisigaw nila? Nako, ginigipit tayo ng pamahalaan. Pero alam po ng karamihan yun, alam ng sambayan ng Pilipino na mali po yung pagsigaw-sigaw nila doon, mga kababayan. Sabi ni Sir Nilo Roduta, tama ka MR, ang impormasyon may sniper at mga tsekwa pa daw. Kaya doble ingat po, Sir PBBM. Unfollow! Ko na yan, si Maharlika, mula nung puro dito to ang Oh, buti nga po kayo, Ma'am SM Noses eh, no? Madali ninyo pong ano, naulinigan o madali nyo pong na-realize na talagang wala, puro ano lang to, puro ngaw-ngaw lang to. Ngayon naman po, ang nakikita kong mangyayari mga kababayan, umuusad na po siguro yung kaso, no, ni Abel Bacudio. Eh syempre, sino po ang aaresto o sino ang magpapadampot sa kanya noon, mga kababayan? Syempre, gobyerno ng Estados Unidos. Tapos ibinibintang o sinasabi daw, si Lisa nakikipagsabwatan na sa Estados Unidos para gurgurin ako. Hindi kayo mananalo. Tapos nakita ko yung nakita ko sa ilalim yung title niya, mga kababayan. Mas mauuna kayong sabay magpantay ang paa. Grabe. Wala na po kasi mga boss eh, no? Talagang patapon na yung niyan. Patapon na ang buhay niyan, mga kababayan. Ilang kaso ang nakapasok. At mga bossing, wag po kayong magtaka, mga kababayan, kung bakit yung pagkabalita na eto kinasuhan na, ganon, ipapasa na yung kaso, eh hindi naman po basta-basta pagkapasa mo nung na yan, eh tapos na, no? Sasabihin na ng judge, oh eto, tinanggap namin yung kaso at may kaso na si Maharlika. Tatagal pa din po ng siguro 1 buwan, 2 buwan, mga kababayan. Kasi alam nyo kung gaano kadami yung papel na babasahin. Ganyan po yung papel na mga babasahin, mga bossing. Especially pag galing po sa sa mga lawyers. Pag-aaralan nilang maigi yun. O meron bang probable cause to? Kailangan ba nating tanggapin to? O baka dadagdag lang sa trabaho at makakapagpabagal lang sa atin? Kapag ka na-realize nila na, wala namang masyadong walang kwenta ito, pwede nilang asikasuhin na lang sa barangay ito. Yung mga ganon, mga kababayan, eh doon sasabihin na walang kasong mangyayari. Ano po? Pero kapag nakakita na talagang may butas, no? Talagang naninira itong tao na ito. 1-2 buwan, ganun pa din po yan, mga kababayan. Hindi po yung kapag pasa ng mga dokumento galing sa lawyer tapos biglang nanumpa doon sa may fiscal doon. Gaganon po kasi kayo doon, manunumpa po kayo, mga kababayan eh. Eh tapos na agad, may kaso na, hindi po. Pag-aaralan pa pong maigin at may mga ilang patawag pa po yan, mga boss. No? May mga ilang patawag pa po yan, mga kababayan. Kagaya na lang po nung mga experience ko. Nung meron ako mga kinasuhan, 4 dyan sa Pilipinas. Unang patawag, sinubmit ko yung mga dokumento galing do sa lawyer ko. Tapos sabi, sige, papatawag natin sila. Subpoena na ba yun? Kung di ako nagkakamali. Pinadala ng subpoena. Hindi dumating. Hindi po agad-agad sasabihin ng lawyer na, tapos na, sige, ganito, sampalan natin kasi hindi dumating. Hindi po. May pangalawa, may pangatlong patawag pa po yan, mga kababayan. Kaya ako, naniniwala po ako, mga boss chief sir, na yung kaso kay Puwi, na yung kaso ni Abel Bacudio, patuloy lang po yan, mga boss. Hindi po yan na-stop at hindi pwedeng sabihin ng mga iba na daming nagkaso dyan, tapos hanggang ngayon, wala pa ding nangyayari, mga kababayan. Kaya yung sinasabi niya, no, na ipapagurgur siya ng ating First Lady Lisa Marcos, ang nakikita ko po dyan, mga kababayan, siguro talagang ramdam na nila yung pag-usad ng kaso.
At talagang, anytime, kumbaga talagang wala na, kailangan niya ng humarap mga kababayan. Kaya wag po tayong maniniwala na First Lady, nakita niyo nga binanatan lang yung breast back lang sa inyo, 1 oras, kayo 1 taon na kayong breast back, 1 oras lang sama-sama pa kayo. Buwisit na buwisit kayo, G na G kayo, 'di ba? Hangga't dun lang kayo kay First Lady, 'no? Hindi naaabot sa punto na yung ipapagurgur pa, ay Diyos ko Lord. Tarantaro, shoutout po boss. Ayan, salamat sa pagbisita. Kahit sa loob ng Malacanang, sabi ni Dalisay Marquez, wag siyang magpakatiwala ultimo sa mga kinakain at iniinom, susmel, lahat kayang gawin basta mababa lang ang presidente natin maibaba lang ang presidente natin sa pwesto. Ayan. Sabi naman ni Prince J, ever since hindi ko nagustuhan mga pananalita ni Maharlika. Siguro isa din yun sa ikinonsidera ng ating Pangulo, no? Kasi siguro napangakuan ni Vic Rodriguez, hanggat ako nandito sa posisyon. Ayan. Kayo, Maharlika, meron din. Wala. Sabi nga po, nag-resign daw. Nag-resign. Hindi ako tinanggal, nag-resign ako. Kaya po lahat ng mga umaasa ng posisyon, nawala ng pag-asa po, mga kababayan. 'Di ba? Nawalan po ng pag-asa, mga bossing. Dapat kasuhan niyang si Maharlika. Grabe na ang pagpe-fake news, madami na po, 3 na po, mga kababayan, no? Kay Katunying sa Pilipinas. Yung kay Katunying medyo ano pa no? Medyo kumbaga okay pa siya doon Bakit? Wag lang ako umuwi ng Pilipinas, okay na 'yun. Although masakit man na ikaw ay hindi na makauwi sa bansang minamahal mo, pero walang magawa, konting tiis lang, at least laya. Kasi pagka yan, umuwi, mga kababayan, dampot. 'Di ba? Ayaw niya, mas pipiliin niya naman na hindi na lang umuwi, pero laya. Mga kababayan. Doon naman, yung kay Bacudyo, kay Abel Bacudyo, mga kababayan, alaws. No, mukhang olat siya doon, mukhang olat siya at mukhang kailangan niya mag-produce ng 2 milyon. Tsaka yung isang bagong ikinaso ni Puwi Quiñones, mga kababayan. Kaya doon, yun po yung nakikita kong dahilan, mga bossing, kung sakali na talagang yan damputin, no? Sa Estados Unidos, ng gobyerno ng Estados Unidos, mga kababayan. Yan po yung nakikita kong totoong dahilan.